Hello mga peeps! Kumusta na kayo? Yes, nandito po tayo sa aking cancer journey. Okay? So, syempre na ipakita ko na sa inyo yung aking mga pinagdaanan, yung chemotherapy, radiation, and trastuzumab, no? Ngayon, nandito na tayo sa aking zoledronic acid. Ito yung aking pagtitreatment sa bone. Kasi nagiging brittle yung ating bones after ng mga treatment na yon. So, ngayon, meron tayong zoledronic acid para mapatibay yung ating bones. Ngayon po, pakikita ko sa inyo yung aking pinagdaanan mula sa ultrasounds, mammogram. Siyempre, mammogram hindi ko pakikita, ano. At hanggang sa makarating tayo doon sa aking paglalagay ng zoledronic acid, kung saan naka-dextrose, yung parang sa 30 minutes lang po yung in-stay ko doon sa naka-dextrose, no? So, panoorin nyo po para naman hindi kayo matakot sa ating treatment. Yung iba, maatras po, wag, naku, sundan nyo lang yung treatment. Okay, so let's go! Ito ang get up ko ngayon pabiyahe ng UP Infirmary Center. 7 AM nandito na ako para makapasok ko mamaya ng pang 8 AM sa office dahil malapit lang ang work ko dito. So nandito ako ngayon papunta sa laboratory at napakalinis, di ba? At makikita ninyo na naturukan ako ng karayom. Hindi ko kasi pwede ipakita yung pagturok ng karayom sa akin. Ipapasyal ko na lang kayong bahagya para makita nyo kung ano ang malaking pagbabago dito sa UP Health Service. Yung ganda, linis, ang lawak, di ba? Dati kaya parang kahoy-kahoy lang to, pero ngayon napakabago na talaga. At meron po sila ditong x-ray and ultrasound. Hindi nga lang ako sa kanila nagpakuha dahil sa iScan Diagnostic Center po ako nagpakuha. Sayang ang discount, no? So ngayon pabalik na po ako sa aking parking at ang kasama kong motor na si Street ang kaagapay ko sa pagpapa-check up. Buti na lang meron kasi dati umiiyak talaga ako sa biyahe. Ayan siya! At sa ibang araw naman, nandito naman ako sa iScan Diagnostic Center. Sa likod po ito ng East Avenue Medical Center. Sa Malakas Street yon. So, dito ang mammogram room nila. Siyempre, hindi ko napapakita yun, ano. Makikita nyo naman yung aparato na ginamit nila. At ako ay naka-lab gown na. At dito naman, pinayagan akong kuhaan ng parang nurse sa kanila. Wala na si Doc kasi nga, nakakaya namang magpictorial sa kanya. At eto na yung pabalik na uli ako sa UP Diliman. Napakaaliwalas ng langit at nakikisama sa biyahe ko. Dumating na ang araw ng September 17 ang aking check-up or ang aking zoledronic acid treatment. So, ito po yung tapat ng heart center. Naglalakad po ako. Ako po ay nagpark sa Kidney Institute. Mahal nga daw dun eh. O, secret yun ha. So, ito yung nilalakaran ko papunta sa East Avenue. Kung alam nyo, may mga naninigarilyo doon, yung usok. Kawawa ng mga pasyente kung sakaling may dumaan doon sa kalsada nyo. Sana iwasan nila yung paninigarilyo kahit nasa labas sila ng facility ng East Avenue. Langhap na langhap po yung usok. So, ayan po ang East Avenue Hospital ha. So, dito po ako dyan, sa kanan na yan, pupuntahan ko na po yung Breast Cancer Center. At eto, from 9:30 AM to almost 6:30 PM, na turukan na po ako ng karayong para sa dextrose. And shout out kay Nurse Seiko, no? Actually, ano daw siya, foreign blood daw siya. So, napakagaling niya kumuha ng, or magtusok ng karayom. Nakita nyo? Masakit po yan actually. Akala nyo lang hindi. Pero, 2 beses niya ako kuhaan o natusukan ng karayom. Dahil
manipis po ang aking ugat. Kaya medyo hirap yung ibang nurse. Pero in fairness, magaang yung kanyang kamay. So, ayan po, inaayos na po yung dadaanan ng dextrose na merong gamot na Celadronic. Konti lang ang nilagay sa akin Celadronic ngayon kasi progress daw po yung aking level. Kaya actually 30 minutes lang po inubos yung gamot sa akin. Hindi naman daw kailangan ubusin yung buong dextrose. Kailangan lang dumaan talaga ng gradually yung gamot papunta sa aking katawan. Hindi katulad nung una, no? Yung unang Celadronic ko, para akong may trangkaso noon, buong katawan ko nanginginig, para akong mawawala na ng hininga nung araw na yon. Pero ngayon, pang third session ko na, kaya naman medyo okay na yung katawan ko, tinatanggap na yung Celadronic acid. Pero syempre may mga paminsan-minsan na kung parang nangangala yung mga muscle ko. I don't know kung yun ang effect nun, pero ganun pa rin po, merong mga pananakit o baka dahil na rin sa aking pagmamotor. So ayan po yung aking dextrose, malapit na ako matapos niyan. At nung matapos na nga akong dextrose, inasikaso ko naman yung aking PhilHealth sa loob din ng ospital. So, magpapa-approve po ako para sa next session ko, pang-apat na session. So, eto yun, nice, di ba? Easy-easy lang. Kaya huwag kayo matatakot talaga. Kung ano sinabi ng doktor, gawin ninyo para sa ikabubuti ng inyong katawan at gumaling kayo sa inyong cancer katulad ko. O, di ba? At nang matapos yung dextrose, tinanggal yung aking karayom, nandito na ako sa billing station para magkaroon ng zero balance. At ito naman po ang time na 8 AM. Pauwi na po ako. Ang bilis, di ba? At ako'y naglalakad papunta doon sa pinagparkingan ni Street. Ayan po. At maraming salamat po kay President Ferdinand Marcos Jr. dahil lahat ng pasyente nung araw na yon ay nakatanggap ng 10 kilos na bigas dahil sa birthday niya. Salamat po. At nga pala po, payo lang po sa mga may sakit ng cancer. Yung iba kasi talagang after 3 years ng treatment nila, hindi sila bumabalik kung kailan lumalala na. Kaya kung ako sa inyo, ituloy nyo po yung treatment nyo. Huwag po kayong hihinto hanggat may pagkakataon. Ako, minto na ako ng 6 months, pero pagbalik ko, mabuti na lang talaga bumalik ako. Okay? So, happy life po and maging healthy tayong lahat. Thank you!